6:39 na po ng umaga. Napakarami ng maaari nating gawin upang makatulong sa kapaligiran. Ang simpleng pagpatay sa mga appliance na hindi ginagamit ay isang malaking tulong na. Ang hindi paggamit ng plastic ay isang napakalaking kontribusyon din. Ikaw, ano na ang naging kontribusyon mo? Isang paalala mula sa Radyo Angin. Pambansang Almusal Weekend kasama sina Raymond Caral, Eric! At nagbabalik po ang programang Pambansang Almusal Weekend Sunday Edition. Hanggang alas 8 po kami ng umaga, makakasama niyo po kami. Miss Horizon Chaser. At sa pangalan ni Mr. Ray Mercaral, pansamantala, ako po si Bel Surara. At balikan po natin yung ikinukwento po ni Miss Horizon kanina bago po natin makapanayam si Ma'am Evangeline Sibayan. Ano nga yun, Miss Horizon? Yung tungkol doon sa driver na nasakyan mo, yung taxi driver ba yun? Mabuti na lang talaga. Kasi kahit late tayo, pero at least meron tayong buhay na nasalba kanina. Dahil talaga po gusto ng pupukin ng martilyo, itong naka-pedicab. Sinong pupukpok ng martilyo? Itong naka-pedicab. Dahil reklamo niya kasi dito sa taxi driver nga, ay nakaharang sa ating kakalsadahan. Kaya naman po, nasagi siya. Nagkakainitan po sila. So, ayun. Dahil sa pagkakainitan, handa nang manakit, tipong hindi na nga yata paawat kanina. Pero po, pinakiusapan ng inyong lingkod na, nako, wag naman niyang gawin dahil at baka sa huli ang kanyang pagsisisi. Nakaganti nga po siya, pero saan naman ang punta nito, di ba? So, dapat talaga yung ating katangian sa ngayon, ako medyo magkaroon tayo ng tinatawag na Rick, ano bang tawag dito? Pagpipigil sa sarili, Bagaman na nasasaktan na tayo, huwag nang daanin sa pananakit. Dahil after mahimasmasan tayo, siguradong kulungan ang ating aabutin dyan. Kaya po, yung doon sa taxi driver naman, dapat naman po kasi, kung kayo po ang mali, kung sino naman talagang mali, dapat magpakumbaba. Hindi yung ikaw lang ang mali, ikaw pa yung mataas ang boses, kung nakatagpo ka talagang mainitin ng ulo, tayo rin tumanggap ng pagkatalo, at may daladalang armas, isang buhay pa ang masisira na naman, dahil lamang sa simpleng iringan, di ba, Miss Bell? So, dapat, huwag pa iralin ang init ng ulo kapag po tayo nagkaroon ng hindi po tawag dito, hindi po sa kakalsada, di ba, iwasan na dapat pag mainit kasi ang ulo kapag nagkaroon kayo ng hindi po nakakaunawaan. Ito na si nag-text Okay na na? si General Guevara. Oo. Pwede na natin siyang tawagan. Pwede na raw siya on air. Okay, sige, tawagan natin. Hindi. Okay, sa mga nakikinig ngayon, programang Pambansang Almusal Weekend Sunday Edition, ang inyo pong napakikinggan, kasama po si Horizon Chaser at Bel Surara sa pangalan po ni Mr. Ray Mercaral. Ang tabayanan nila, Miss Bell, maya-maya lamang makakapanayam natin ng live phone patch interview. Ito si General Marciano Guevara. Okay. Magbibigay siya sa atin ng update dyan sa C-130, Miss Bell, kung ano na yung mga kaganapan at kung gaano nakalawak yung naibigay nilang responde doon sa mga biktima ng Yolanda Typhoon. Kaya aalamin natin maya-maya lamang
dito kay General Marciano Guevara, yung tagapangasiwa na C-130. At alamin din natin yung mga barangays na saan na sila bandang area na naabot yung ating mga tulong sa relief goods. Oo. Alam mo ba, dismayado yung mga kababayan natin sa bayan ng Dilasag, Kasiguran, at Dinalungan o Dikadi areas na sa umano ay masamang serbisyo pa rin ng kuryente sa nakalipas na 3 buwan. Sa bayan pa lamang ng Kasiguran, 2 hanggang 5 oras lang ang supply ng kuryente, Miss Horizon. Habang sa Dilasag naman at Dinalungan ay 3 buwan nang walang kuryente dahil nga po sa pananalasa ng bagyong Yolanda sa nakalipas na araw. Kaya lang, dapat yung pong ating pong may kaugnayan sa pagsusupply ng kuryente, matawagan na ng pansin, di ba, Miss Horizon? Tama kami dyan. So, eto, inaano nga natin si Jen Guevara. So, anytime pwede na siya makausap na natin ng live. Okay, magbabalik pa po ang programang Pambansang Almusal Sunday Edition. Magbabalik po kami at sa ating pagbabalik, sikapin nating makapanayam po si General Guevara. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang Radyo Agila ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. At ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Sunsilk, bangong nakagigigil. Enjoy the fruity floral fragrance of your hair. Hi! Sarah Geronimo here. Alam niyo nagbibigay ng good vibes sa akin? Pag naririnig ko yung favorite song ko. Hanging out with my friends. Hi, girls! At higit sa lahat, ang bango ng hair ko. Enjoy the best ever fragrance of Sunsilk Smooth and Manageable with a unique fruity floral fragrance you just can't resist. The best talaga ang bango ng hair ko. Nakakagigil. Discounts, bargains, sale. Hilig mo bang mag-shopping? So di dapat magpahuli sa mga mura ngunit de kalidad na produkto. Join na kayo sa usapang shopping. Shopper Stock, dito lang sa Radyo Agila. Handa ka na ba sa parating na bagyo, baha, lindol at iba pang uri ng sakuna? Huwag magpahuli. Alamin ang mangyayari. Maging alisto, maging alerto. Eagle Nightwatch. Subaybayan tuwing alas 10 hanggang alas 12, gabi-gabi. Kasama ang buong pwersa ng Radyo Agila Reporters sa panguna ni Agila 4 Joey Dizon. Ito ang tunay na serbisyo publiko. Walang pahinga, walang pagod. Magbabantay, maglilingkod. Eagle Nightwatch. Napakarami ng maaari nating gawin upang makatulong sa kapaligiran. Ang simpleng pagpatay sa mga appliance na hindi ginagamit ay isang malaking tulong na. Ang hindi paggamit ng plastic ay isang napakalaking kontribusyon din. Ikaw, ano na ang naging kontribusyon mo? Isang paalala mula sa Radyo Agila. Pambansang Almusal Weekend. Kasama sina Raymond Caral, At nagbabalik po ang programang Pambansang Almusal Weekend Sunday Edition. Kasama niyo po kami. Miss Horizon Chaser, happy morning po muli sa mga kabubukas lamang ng inyong radyo. At Bel Surara po, sa pangalan po ni Mr. Ray Mercaral. Okay po mga mahal ating tagapakinig at matutunghayan po natin o mapapakinggan po natin ng live sa kabilang linya po ang tagapangasiwa ng C-130 po natin. At alamin po natin sa ating masipag na general dyan sa Mactan Air Base, etong si General Marciano Guevara. Yes. Kaya po happy morning, nasa linya Nasa na ba? linya po ng ating komunikasyon si General Marciano Marciano Guevara. Guevara. Hello po at good morning, sir.
Ma'am, good morning. First things first, ma'am, let me correct my title, ma'am. I am not a general. I am the spokesperson for the Air Force in the Visayas. Okay, spokesperson okay, oo. for the Air Force for Visayas. Okay, we stand corrected, sir. Okay po. Spokesperson. Nakausap po kayo ni Miss Horizon. Na-meet niya po kayo. Sige. Jen, tatandaan niyo po yung interview natin dyan sa Mactan. Yes, ma'am. Oo. Sir, yung huli nating pag-uusap, November 12, sabi mo nga, ang kaya lamang ng C-130 natin na makabalik ay 3 beses. Di ho ba? So, 2 C-130 lang ang gumagalaw sa atin sa ngayon dyan, pero yung isang C-130 naman patungong Manila. Tama ho ba? Yung 2 patungong Tacloban naman po. Pero sa ngayon po, sir, ano na po ang ating sitwasyon dyan at gaano na po karami yung ating paghatid ng mga relief goods dyan sa Tacloban City? Well, of course, earlier, we are only contemplating sa pag-utilize ng ating Philippine Air Force assets, which is 3 C-130s and 7 helicopters. UE2, so-called. But now, the overwhelming support of the international community, utilizing not only their expertise in flying in humanitarian goods, but as well as lending their aircraft. To mention the Australian government, this is the 4th day that we've been doing relief and mercy flight. Relief in the sense that from Mactan, Cebu, we relief goods to Tacloban. Oo. Sir, excuse me po. Mag-request lang po. Pwede po bang gawin nating Tagalog na lamang tayo ngayon? Okay. Maaari po ba? O, sige. Salamat po. Pagpatuloy po natin. Magmula sa ang ating relief goods po ay dinadala sa Tacloban. Okay. Yung 3 days, 4th day na ngayon. So, ang nangyayari, hindi lang Tacloban, but itong umaga ngayon, papunta rin kami ng G1. Kung mga nakaraan na araw, galing kami ng G1, naghatid ng relief goods sa pagbalik. Meron nang na-pick up na initially 67 evacuees or displaced person. Bago ng isang araw ay 54. At sa ngayong umaga, meron din flight papunta roon. Ay magdadala din ng relief goods and ang naiwan sa 108, hopefully makuha na natin ngayong araw. At hindi lang yun. Sir, ulitin natin yung 108. Ano nga po ulito? Ito yung mga evacuees ng naroon pa. 108 less 54, yun lang natitira. Okay. Ay punta dito sa Mactan. At siguro din para sa tagapakinig natin na nag-aalala na may mga kamag-anak doon sa Comonon at sa Tabing Isla. Ay yun po ay mula kahapon na i-coordinate natin through ang ating Central Command. Merong liaison ang US JUSMAG. Ma-recon ng area at ma-airdrop ng relief goods. Yung mga area ng Comonon Island, Malikani Island at yung Suluan Island. Kasi ito ay ang tatlong isla bago makarating sa Iwan at papuntang ito ay nadaanan ng super typhoon ng panahon doon. Okay. Sir, paano yung barangay 12 dyan sa may Eastern Samar, itong Salcedo? Narating na po ba natin? Kasi may mga panawagan rin dito. Hindi ko masabi yung area na yan. Pero alam ko ang focus from Tacloban at mga nearby area at mga malalayong remote na mga lugar ay narating na yan. Okay. So, hindi ko ma-comment muna for ngayon kasi ang nagko-control ng Tacloban at the distribution point is in Tacloban. So, dito lang po tayo sa may hub sa may Mactan. Okay, pero may mga listahan na po tayo kung saan po ang narating niyo. Paano po kaya kami makahingi ng copy para naman po
medyo araw-arawin namin na mai-discuss dito, maipaabot sa ating mga kababayan kung ano na po mga lugar na inyo nabigyan na po ng tulong. Meron po ba tayong listahan na pwede po kami magkaroon ng kopya? I think it nasa Office of the Civil Defense and the RRMC. Kinokulate yan kasi dito is Region 7, meron din Region 8 and Region 6. In fact, meron din forward planning, pati ROHAS na ay nakasama na ngayon sa maramihang pagpadala ng supplies at mga tulong na galing sa komunidad ng internasyonal. Kasi naman sir, dito sa Manila talaga po ay tagtad po kasi ng katanungan itong ating mga kamag-anakan dyan sa biktima po ng Yolanda Typhoon. Kaya nga po, malaking bagay talaga na meron po kami mga listahan dito para po makita man lang nila kung kasama nga ba yung kanilang pamilya na nakatira ng tulong. Parang iba naman medyo pumanatag na rin yung kanilang mga kalooban, di ba? Opo. Naunawaan po natin ang sitwasyon at tayo sensitibo nakikita may nakikisimpatya. Pero ang mensahe lang po ay huwag mag-alala dahil hindi lang po ang ating gobyerno natutulog na walang ginagawa, lalo din na mula sa national government, mula sa ating mahal na Pangulo, na maya't maya nagpupunta sa area para makita ang maayos at matiwasay ng paghatid ng relief goods. Okay, so meron po ba tayong tamang oras sa pagdadala ng relief goods, o yung paglipad po ng ating C-130? As early as alas 5 ng madaling araw, meron Hanggang? tayo mga plane out. And of course, ang pinaka-maximum na balik din ng aeroplano sa area ay umaabot din ng mga alas 7, alas 8, may maximum ng mga alas 9 kasi meron po tayong limitasyon din sa safety at saka sa ating pagmamanage ng resources para hindi po tayo, para ma-manage ang maayos. Okay. Sir, magbula ka noon, November 13 hanggang sa kahapon lang po, ano po yung pinakamaraming bilang sa isang araw na parood pa rito, yung ating C-130 na rescue po ang ating mga biktima ng Yolanda? Marami po. We cannot give you Kasi nung November 12, nakatatlo lang po tayo, di ba? Dalawang C-130 pa rin ho ba yung gumagana ngayon, sir? Hindi po tatlong C-130, kundi meron po tayong mga C-130 sa tulad yung nasabi ko po ng maaga. Hindi, diyan lamang po sa Mactan Air Base. Yes, ma'am. Ilan pong C-130 po yung ating nagagamit po ngayon, sir? Marami po. Kasi yun nga, nabanggit ko nga na nakarang araw o nakarang 3 araw, yung Australian government nagagamit po natin at ako'y... So, nadagdagan po tayo ngayon ng C-130. Kasi, November 13 yun po ang nabanggit nyo sa akin na tatatlo lamang. Tapos, yung isang C-130 po natin, ay yun naman ang ginagamit patungong Manila. So, yung dalawa lamang ang nagagamit natin, patungong Tacloban naman po. Opo. So, ang C-130 bukod sa Australian government, yung US government, pa sa C-130 nila, meron tayong MV-22, yung Osprey. Opo. Tapos, yung Indonesian government, pahiram at naghatid din ng relief goods, sasakay din ng mga kababayan nating nasalanta doon sa Baguio, yung Singapore at yung ibang bansa. Ay mayat nagpapahiram hindi lang sa paghatid ng relief goods, pati yung pick-up na rin ng ating kababayan sa iba-ibang area. Lalo Tacloban, Pinagacentro, and then Iwan po. Okay. Sir, so dyan po lahat yan na naglanding sa Mactan Air Base po natin. Paano po yung ating mga kababayan na gusto rin po na pumunta dyan at makisakay sa ating C-130? Ano po bang dapat nilang paghahanda o gagawin po nila? Una sa lahat, ma'am, ang ating kababayan, intindihan po natin yung kanilang damdamin, hindi na pumunta sa pamilya nila. Ngunit, ating pinapriority muna ang lahat ng relief goods. Kasi po, una sa lahat na kailangan natin i-decongest din ng Tacloban. Pagdamit po nila doon, tapos hindi rin nila makita ang kanilang pamilya. Ang sunod na mangyari po is
pipila sila. So palaki yung ating problema sa pag-distribute Tama. ng mga nalilistays ko doon. Pero meron po din, tayo ay natitibagay at nakakaintindi po tayo sa kanilang emosyon sa ngayon. Pero hindi na lang po, since all out naman ang tulong lalo sa media, ay we will try our best na magampanan din may kapal doon sa area na maayos yung listing kung missing or nailagay na sa refuge area para mayati din yung balita na maayos yung kanilang kamag-anak. Ayun po, maraming salamat. Pero, sir, yung ating mga kababayan ngayon dyan sa Tacloban City, ay papaano po pala ay yung pagdagtungo namin sa palalayong lugar itong mga ito? May marami na po ba tayong mga sasakyan ngayon doon o mga trucks na mamaaring lumayo magmula dyan sa Tacloban City? Nung pangatlong araw, ma'am, alam ko po ay yung ating masipag na division commander ng Army Opo. ay nagkikipag-shuttle na ng mga relief goods using also their resources. Yung mga military trucks po natin ay nagagamit sa pagdating ng mga relief goods. So, yung kaya po na narating ng byland ay ginagampanan po natin dahil ang ating air asset ay para doon sa malayo at sa pinaka-maiksing panahon ay natural ng relief goods. Okay, sir. Gaano na po karami yung mga military natin ngayon? Kasi nung last nating pag-uusap ay nasa 499, di ho ba? So, sa ngayon, tapos yung ating mga volunteers na sa 2,800 plus. So, ngayon po, mga ilang military na po ang tumutulong or kasama dyan sa pag-rescue? Yung buong Central Command po ay sila ang namamahala at yung mga kapaligiran ng mga military divisions, yung 1820 Division na nakabase sa Katmalogan, at yung mga battalions under them ay lahat ay nag-full force po sa pagtatrabaho. Meron po din dito po sa ating base sa Mactan, halos nandun lahat po para matiwasay at maayos at masistema ang pag-kapit at pag-distribute ng relief goods. Okay. Sir, ano pa po bang dapat natin na maipaabot sa ating mga kababayan? Sige po, at baka po mayroon po kayong nais na sabihin para doon sa mga pamilya na nabiktima po nitong Yolanda typhoon natin. Opo po, para po sa ating kababayan at mga pamilya na naapektuhan, huwag po kayo mag-alala at ang inyong gobyerno at inyong taong pagsilbi ay hindi nagpapahinga at hindi natutulog at walang ginagawa, kundi no less than miski nga yung ating mahal na Pangulo ay nag-hands-on o siya mismo ay nag-follow up mismo sa area yung ating mga commanders. Kaya dito ay ilang araw na po nang doon, Major General Romeo V. Popis, aming mahal na commanding general, si General Mauro Catalino de la Cruz. Siya po miyak-miyak nang doon at mismo nag-hands-on. So yan po ay magandang ehemplo at example sa lahat. Wala naman po nagkakasakit sa kanila, sir. Kasi nakita namin sa larawan, may nakita po kami, mukhang nalupay pa yung ating mga military na. So wala naman pong nagkakasakit. Sa awa ng Diyos po, siguro magkakasakit pagka walang suporta, moral sa bayan. So, hanggat po nakikita rin natin na nagagampanan natin ang ating servisyo, yung suporta sa international community, tayo po ay puso at lubos-lubos ng trabaho para magantanan at maiayos ang lahat at para mabigyan ng maximum na servisyo yung ating gobyerno at ating taong bayan. Okay. Sir, bilang panghuli, pinakamahalaga na mensahe para sa ating bansang Pilipinas. Lahat na kasi apektado, pati yung mga kababayan natin sa ibang bansa.
ang mensahe po ay dapat po nilang maintindihan o matandaan. Dahil po talaga marami naghihimagsik sa ngayon. Dahil nakikita daw po nila, medyo makupad daw po yung pagtulong ng ating gobyerno dyan sa ating mga kababayan na nabiktima ng typhoon. So, ano po dapat nila talaga maintindihan? Maintindihan nila siguro na hindi lang po ang gobyerno po natin ang kumikilos madaling panahon. Hindi dapat po natin maunawaan na pati yung international community po na nakikibahagi, nakikitulong, hindi lang po sa humanitarian aid, kundi pati sa kanilang mga tao, mga manpower, equipment. So lahat na po yan ay nandirito sa atin. Ang United Nations, nagpapadala ng disaster equipment, humanitarian aid, napakarami din po. So siguro ang nakikita lang in one prospective aspect pag sisigawa ng distribution, pero po very overwhelming o nakakatama yung puso, yung support at yung mga international communities kasi sila mismo nag-email, hindi lang yung aid, but pati lahat, sila, yung Australian Embassy ay nandito, mismo mga staff nila ay nagpo-coordinate, nagpapasakay ng libre, lahat ay ginagawa po ng international community. Of course, kasama yung mga Estados Unidos, kasama po yung French, yung Italian, ang dami po. Nakakatamang puso dahil hindi na po sa bayanihan, kundi global bayanihan ang tawagin natin. Okay po, sir. Maraming salamat po at sana nga ay makakuha pa kami ng mga panibagong update dyan at matawagan ka po namin muli. Sige po. Kami pa din sa pagkatang diwan. Okay, maraming salamat. Ingat po kayo, sir. Sige po. Yes, ma'am. Good morning. Ayan po yung spokesperson pala ng Air Force. Kasi may bumulong sa atin, Miss Bell, nung time na yan. Sabi niya, ayan, isa yan sa general. Pero, ang nakakatuwa dito kay Sir Guevara, siya talaga mismo lumapit. Yes, at talagang gusto niya talaga na magbigay ng agarang impormasyon. Kaya, medyo siguro yung mga media natin kasama doon, sa dami kasi tao doon sa opisina nila, no? At siguro nga, medyo nagkalituhan ng konti, Pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa ating nakapanayam doon, yung spokesperson ng Air Force, na napakasipag naman talaga. At siya mismo talagang lumalapit para sa mga media natin. Maraming salamat po. So, yan po ang ating narinig, no? Panayam kay General, hindi nga daw siya General, kay Sir Sir Marciano Guevara, spokesperson po siya ng Air Force. Magbabalik pa po ang programang Pambansang Almusal Weekend Sunday Edition para po sa ating balita alas 7.